Malawakang pag-atake ng Israel sa Iran na tumutok sa nuclear program nito at ikinamatay ng ilang leader militar at siyentipiko ng Iran. Sinimulan ng Israel ang operasyon Tumataas na Leon. Magpapatuloy ito hanggat kailangan upang maalis ang banta. Gumanti ang Iran. Tinamaan ang mga mataong lugar sa Israel matapos maglunsad ng mga airstrike ang Israel na nagresulta sa pagkamatay ng mga leader militar ng Iran at pagkasira ng mahahalagang pasilidad nuklear. Tumatakas ang pinakamataas na pinuno ng Iran, si Ayatollah Ali Khamenei. Israel ay nakagawa na ng mga asasinasyon na pinakamapanganib at nakakawasak hanggang ngayon. Sa ilang piling at eksaktong pag-atake, winasak ng Israel ang buong mataas na pamunuan ng militar ng Iran at pinabagsak ang ilan sa mga nangungunang siyentipikong nuklear nito. Kabilang sa mga namatay ang hepe ng kawani ng sandatahang lakas ng Iran, kumander ng Islamic Revolutionary Guard Corps at ang kumander ng Emergency Command ng Iran. Dahil napugutan ng pamumuno, nagkakagulo at walang alam ang sandatahang lakas ng Iran. Maging si kataas-taasang pinuno Khamenei ay nagtatago, takot na baka siya na ang susunod. Sa ilalim ng Operation Rising Lion, mahigit 200 Israeli fighter jets ang umatake sa higit 100 piling target gamit ang hindi bababa sa 330 precision-guided munitions. Hindi pa naranasan ng Iran ang ganitong kalaking dagok mula noong digma ang Iran-Iraq noong dekada 80 at tiyak na nabasag nito ang paniniwala ni Khamenei na hindi kayang galawin ang Tehran. Bukod sa mataas na mga komandante ng militar ng Iran, tinarget din ng Israel ang ilang pasilidad nuklear at pangunahing siyentipiko na nagtutulak sa ambisyong nuklear ng bansa. Binanggit ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na ang pag-atake ay kinakailangang preemptive dahil sa intelihensya na sa loob ng ilang buwan ay magkakaroon na ng kakayahang nukleyar ang Iran. At nag-iipon ito ng mga misil na kayang pumatay ng milyon-milyon kahit wala pang nuclear payload. Para sa Jerusalem, ito ay isang do or die na sandali. Isang natatanging pagkakataon para pahinain ang programang nukleyar ng Iran at sirain ang makinarya ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Bago tayo magpatuloy, kailangan namin ang tulong ninyo. Ang aming mga video ay nasasala sa algorithm kamakailan. Mangyaring pindutin ang like at subscribe button para malaking tulong ito sa aming mga video sa YouTube. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps o Islamic Revolutionary Guard Corps ay ang pangunahing paramilitary force ng Iran. Itinatag ang Islamic Revolutionary Guard Corps pagkatapos ng Rebolusyong Islamiko ng Iran noong 1979 at pinili mismo ni kataas-taasang pinuno Ayatollah Ali Khamenei upang protektahan ang revolusyon, ang kataas-taasang pinuno, at ang rehimeng Islamiko mula sa lahat ng banta, kahit mula sa loob. Sa paglipas ng panahon, ang Islamic Revolutionary Guard Corps ay lumago bilang isang sariling pwersang militar na may mga tropang panlupa, unit ng hukbong dagat, sangay ng himpapawid, at intelihensiyang aparato na kayang tapatan ang Ministry of Intelligence. Pinamumunuan nito ang ballistic military program at mga drone fleet ng Iran. Ang pinakapanganib sa Islamic Revolutionary Guard Corps ay ang mga proxy network nito. Pinopondohan at kinokontrol nito ang mga grupo tulad ng Hezbollah sa Lebanon, mga Houthi sa Yemen, mga Shiite militia sa Iraq, at Hamas sa Gaza. Ang mga proxy ay nagsisilbing forward defense ng Iran. Ginugulo ang Israel at interes ng kanluran nang hindi na kailangang magpadala ng sariling hukbo ang Tehran. Sa madaling sabi, nagtayo ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng isang aninong imperyo sa gitnang silangan. Sa bawat kaguluhan sa rehiyon laban sa Israel at interes ng kanluran, kadalasan may kaugnayan ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa pamamagitan man ng pagbibigay ng armas, pagsasanay, pagpaplano o pagpopondo nito. Sa halip na isa-isang tugisin ang mga proxy group, isang matagal na proseso, direktang tinutugis ng Israel ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Ang pinakamataas na pamunuan ng Islamic Revolutionary Guard Corps, pinamumunuan ni Major General Hussein Salami, ang Commander-in-Chief mula 2019 at pinagkakatiwala ang tauhan ni kataas-taasang pinuno Khamenei, ang organisasyon. Si Salami ang utak sa likod ng agresibong paninindigan ng Iran sa rehiyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mas pinaigting pa ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang proxy warfare. Nagpadala si Salami ng daan-daang milyong dolyar at mga makabagong sandata sa mga arsenal ng rocket ng Hezbollah. Tinulungan din niya ang mga puwersa ng Quds na palakasin ang mga operasyon sa Syria at Iraq. Sa Yemen, sa utos ni Salami, nagsimula ang mga walang pilotong drone na umatake sa mga estratehikong target, mula sa mga pasilidad militar hanggang sa mga komersyal na barko sa Red Sea. Binantayan niya ang mga programang nagbanta sa hilagang hangganan ng Israel
at tumarget sa mga puwersa ng United States sa gitnang silangan. Ilang beses nang hayagang nangako si Salami na buburahin ang Israel sa mapa at nagbabala na handa ang Iran sa anumang digmaan. Nakakatawa, tila sobrang kumpiyansa si Salami na hindi kailanman lakas loob ang Israel na atakihin ang Iran. Ilang oras bago ang pag-atake, pinagtawanan lang daw ni Salami ang mga banta ng Israel. Gayunpaman, natulog si Salami noong Huwebes ng gabi, ngunit napatay siya ng misil na tumama sa kanyang higaan. Kinumpirma ng Iranian state media na isa si Soleimani sa mga pangunahing target ng unang bugso ng mga airstrike ng Israel. Napakatumpak at napakalakas ng tama ng misil kaya agad na namatay si Salami at ilan sa kanyang mga bodyguard. Mga larawan mula sa Tehran, ipinakita ang mataas na gusali, nawasak ang mga itaas na palapag. Nakakagulat, ang balita tungkol sa pagkamatay ni Salami ay nagdulot ng kasiyahan sa maraming Iranian. Siya ay malupit hindi lamang sa mga dayuhang kalaban, kundi maging sa sarili niyang mga mamamayan. Mula 2019 si Salami ay nanguna sa mararahas na pagsupil laban sa mga nagpoprotesta, mamamahayag, aktivista at kalaban sa politika. Daan-daang Iranian ang napatay, libo-libo ang nasugatan at marami ang inaresto o nawala sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit ngayong pumanaw na si General Salami, walang pangunahing pinuno ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa kritikal na sandali na ito. Bagamat mabilis na nagtalaga ang Tehran ng veteranong Islamic Revolutionary Guard Corps na si General Ahmad Vahidi bilang pansamantalang kapalit, mahirap palitan ang dekada ng karanasan ni Salami sa labanan, estratehikong pag-iisip at personal na awtoridad. Higit sa lahat, lubos na pinagkakatiwalaan at pinahahalagahan ng kataas-taasang pinuno na si Ayatollah Khamenei si Salami para sa kanyang hindi matitinag na katapatan at matigas na paninindigan. Ngunit sa kasalukuyan, baka hindi gaanong inaalala ni Khamenei ang pagkawala ni Salami. Kahit hindi pa direktang tinarget ng Israel si Ayatollah, ang matapang na pag-ataking ito ay nagpapahiwatig na maaring wala nang sinusunod na mga patakaran. Sapagkat kung ganito kadaling alisin ang ikatlong pinakamakapangyarihang tao sa Iran, siguradong nag-aalala si Khamenei kung siya na ang susunod. Kasama ni Salami, isa pang napakahalagang personalidad na napatay ay si Major General Gholam Ali Rashid, isang alamat na Iranyanong military strategist na nagsilbing commander ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters, ang sentro ng Iran para sa pagpaplano ng digmaan, mga operasyong militar, at estratehikong koordinasyon sa lahat ng sangay ng sandatahang lakas. Kung sakaling kailangang makipagdigma ang Iran o magsagawa ng malakihang operasyong militar, si Rashid ang magiging responsable sa pamumuno ng buong operasyon. Ang mahabang karanasan ni Rashid sa digmaan ang tunay na naglayo sa kanya sa iba. Isa siya sa iilang natitirang mataas na komandante mula sa malupit na 8 taong digmaan ng Iran at Iraq noong dekada 80. Lumaban si Rashid kasama ang mga magigiting na leader ng Islamic Revolutionary Guard Corps gaya ni Qasem Soleimani na nagpatatag ng kanyang matibay na reputasyon sa hanay ng mga elite ng militar ng Iran. Ang kanyang di kapantay na kaalaman sa tradisyonal na digmaan at hindi pantay na taktika ay ginawang buhay na tagapag-ingat siya ng kasaysayan, estratehiya at kaalaman sa institusyon ng militar. Nang nagsimulang bumagsak ang mga misil ng Israel sa Tehran, si Rashid ay nasa loob ng kanyang bahay. Hindi alam ang pag-atake hanggang sa huli na. Ngayon, natagpuan ng Iran ang sarili nito na hindi kayang gumanti ng epektibo kahit gustong-gusto nila dahil nawala na ang kanilang pangunahing estratehista. Si Rashid ang nagdisenyo ng koordinadong pag-atake laban sa Israel. Pinagsabay ang militar ng Iran at mga proxy militia sa rehiyon na nagdulot ng matinding presyon at kalituhan sa magkabilang panig. Kung wala si Rashid na namumuno, halos imposibleng maisagawa ang ganitong kasalimuot na mga pag-atake sa maraming panig. Mas nakakasama, si Rashid ang naging mahalagang tulay sa pagitan ng regular na hukbo ng Iran at ng elite na puwersa ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Sa kasaysayan, ang dalawang puwersang militar ay may magkahiwalay na estruktura ng pamumuno na madalas nagdudulot ng panloob na tunggalian at watak-watak na pagdedesisyon. Si Rashid bilang pinuno ng Khatam al-Anbiya ang naging pandikit na nagbuklod sa mga grupo, pinagdugtong ang mga alitan, nagpababa ng tensyon at tinitiyak ang magkakaugnay at nagkakaisang mga operasyon. Ngunit ngayon, sa pagkamatay ni Salami at Rashid, nagkakagulo ang dalawang puwersa sa paghahanap ng kanilang susunod na utos. Maliban sa banyagang pag-atake, posibleng makaranas ang Iran ng agaran at matagalang kalituhan at pagkaparalisa ng kanilang militar. Gayon din ang banta ng mga panloob na tunggalian sa kapangyarihan at alitan sa pinakamataas na antas ng kanilang depensa. Hanggang sa may lumitaw na kahalili na may parehong antas ng respeto, tiwala at karanasan, maaaring manatiling watak-watak ang militar ng Iran
at hindi makakilos ng maayos para makaganti sa mga puwersa ng Israel. Karaniwan sanang lalapit ang Iran sa hepe ng sandatahang lakas na si General Major Mohammad Bagheri sa puntong ito, ngunit pinatay din siya ng Israel. Si Bagheri ang pinakamataas na opisyal militar ng Iran, ang pangunahing tao na nag-uugnay sa hukbong katihan, dagat, himpapawid at Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na lahat ay direktang nasa ilalim ng kataas-taasang pinuno. Siya ay isa sa mga tinarget noong unang bugso ng mga tumpak na pag-atake na pumatay kina Major General Salami at Major General Rashid. Tulad ni Salami at Rashid, mahalaga rin ang papel ni Bagheri sa modernisasyon ng kakayahang militar ng Iran. Pinangunahan niya ang mga ambisyosong programa para paunlarin ang makabagong mga teknolohiya ng sariling drone at missile ng Iran na nagpalakas sa impluwensya nito sa rehiyon at nagbigay ng kumpiyansa sa mga lider para itulak ang uranium enrichment na lumalapit sa antas ng nuclear weapons grade. Si Bagheri ay nanguna rin sa diplomasya, aktibong bumuo ng ugnayang militar sa Rusya at China na nagpatibay sa lakas at impluwensya ng Iran sa geopolitika. Kung wala si Bagheri, labis na humina ang koordinasyon sa pagitan ng regular na hukbong sandatahan, hukbong dagat, puwersa ng depensa sa himpapawid at ng elite na Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Bagamat may autonomiya ang Islamic Revolutionary Guard Corps, ang mga pangunahing desisyon sa pambansang depensa ay pinagtitibay pa rin sa opisina ni Bagheri. Kadalasang umaasa si Pinunong Khamenei kay Bagheri sa kanyang batikang paghusga sa militar, estratehikong pananaw at pinagkakatiwalaang payo. Ngayon, sa loob lamang ng ilang oras ng matitinding pag-atake at eksaktong mga strike, epektibong naputol ang buong pamunuan ng militar ng Iran. Sa kasalukuyan, ang natitirang mga namumuno ay mga kawalang karanasang tauhan at isang pinunong takot sa kanyang sarili, umaasa ng lubos sa mga nasasakupan para maipatupad ang kanyang mga kautusan. Bukod sa tatlong pangunahing commander, 12 ng iba pang matataas na leader militar ng Iran ang Pinas lang din. Kabilang sa mga naiulat na napatay ay ang commander ng Elite Quds Force ng Islamic Revolutionary Guard Corps, Brigadier General Esmail Qani, commander ng Aerospace Force, Brigadier General Amir Ali Hajizadeh, commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps, Navy Admiral Alireza Tangsiri, at commander ng Ground Forces Muhammad Pakpur. Batay sa isang ulat, di bababa sa 20 mataas na commander ang napatay sa isang atake sa isang pangunahing command center ng Islamic Revolutionary Guard Corps, at yun ay isa lamang sa ilang mga tinarget na lokasyon. Sa madaling salita, napakalaki ng pinsala sa mataas na pamunuan ng militar ng Iran at maaring imposibleng tuluyang makabawi mula rito. Hindi lang pinutol ng Israel ang pamunuan ng militar ng Iran, sistematiko rin nilang inalis halos lahat ng posibleng kapalit na epektibong puminsala sa kakayahan ng Islamic Revolutionary Guard Corps na mabilis na mag-organisa at tumugon. Ayon kay kataas-taasang Pinuno Khamenei, ang mga lalaking ito ay sandigan ng Islamikong Republika. Marami sa kanila ay mga alaga niya o mga kasama noong panahon ng revolusyon. Si Khamenei ay umaasa ng husto sa Islamic Revolutionary Guard Corps para ipatupad ang kanyang kagustuhan, kapwa sa labas at loob ng bansa sa pagpapakita ng kapangyarihan at pagpigil ng pagtutol. Wala na siyang masyado pang mapipili, kundi buuin ang gumaganang pamunuan mula sa mga natitirang tao. Ngayon, tulad ng nabanggit ko sa simula, ipinagtanggol ni Netanyahu ang malawakang pag-ataking ito sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa pangangailangang pigilan ng Iran na makabuo ng mga sandatang nukleyar kailanman. Kaya, kasabay ng pag-atake sa mga pasilidad militar at matataas na opisyal ng Iran, naglunsad din ang Israel ng magkakasabay na serye ng asasinasyon na tumatarget sa mga pangunahing siyentipikong nukleyar at mahahalagang pasilidad nukleyar nito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nilusob ng Israel ang mga dalubhasa sa nukleyar ng Iran. Sa nakaraang 15 taon, ilang siyentipikong nukleyar ng Iran ang namatay sa mga misteryosong karahasan, kadalasan sa pambobomba ng sasakyan gamit ang magnetic na pampasabog o lihim na pamamaril ng ahensyang paniktik ng Israel na Mossad. Sa pagkakataong ito, lubos na paglipol ang naganap. Hindi pa nagtagumpay ang Israel na alisin ng sabay-sabay ang napakaraming nangungunang eksperto sa nukleyar. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa 6 na batikang Iranian nuclear scientists ang pinatay, kung saan 2 sa kanila ang itinuturing na napakahalagang target: Dr. Feridun Abbasi-Davani at Dr. Mohammad Mehdi Tehranchi. Si Dr. Feridun Abbasi-Davani ay isa sa pinakamay karanasan at maimpluwensyang pisikong nukleyar ng Iran. Si Abbasi, na may PhD sa pisikang nuclear mula sa Shahid Beheshti University, ay malalim na sangkot sa uranium enrichment research ng Iran. Ayon sa Western Intelligence, nag-ambag din siya sa mga pag-aaral sa posibleng paggawa ng sandatang nukleyar. Hindi ito ang unang tangka sa buhay ni Abbasi.
Noong Nobyembre 29, 2010 nakaligtas siya sa tangkang pagpatay nang may mga salarin na nakamotor ang nagkabit ng bomba sa kanyang sasakyan sa Tehran. Isang sabayang pag-atake na pumatay kay Majid Shahriari, isang siyentipikong nuklear, sa araw dining iyon. Muntik nang mapahamak si Abbasi, ngunit nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtalon palabas ng sasakyan bago ito sumabog, nagtamo ng mga sugat ngunit nakaligtas. Matapos ang karanasang ito na muntik nang ikamatay ni Abbasi, lalo pa siyang naging makapangyarihan. Mula 2010 hanggang 2013 siya ang pinuno ng Atomic Energy Organization ng Iran, na namamahala sa pagpapayaman ng uranium at pag-unlad ng teknolohiyang nuklear. Kalaunan, lumipat siya sa politika. Si Abbasi ang sumasalamin sa determinasyon ng Iran na ituloy ang kanilang nuclear program sa kabila ng mga parusa at sabotahe. Ayon sa Iranian State Television, pinaslang sa kanilang bahay si Dr. Abbasi kasama ang kanyang asawa at anak. Ang pagkamatay ni Abbasi ay isang siyentipiko at simbolikong dagok sa Iran. Isang nangungunang eksperto sa nuklear ng bansa, brutal na pinaslang sa harap mismo ng pamilya. Ang isa pang kilalang siyentipiko na hayagang kinilala ng Iranian media ay si Dr. Mohammad Mehdi Tehranchi. Si Tehranchi ay isang iginagalang na akademiko na nagsilbing dekano ng nuclear engineering sa Shahid Beheshti University. Tulad ni Abbasi, si Tehranchi ay malalim na sangkot sa pananaliksik tungkol sa nuklear, kaya naging isa rin siyang pangunahing target. Siya rin ay napatay noong gabing iyon, posibleng sa pamamagitan ng isa pang tumpak na pag-atake o planadong pagpatay sa kanyang tirahan. Ayon sa mga ulat, iba pang mahalagang nuclear engineer at espesyalista ang sabay-sabay ding naging target. Kinumpirma ng Iranian outlets ang pagkamatay ni na Dr. Abdul Hamid Minouchehr at Dr. Ahmad Reza Solfagari, mga senior na eksperto na konektado sa prestihiyosong nuclear engineering facilities. Ang mga asasinasyong ito sa mataas na leader ng militar at mga pangunahing nuclear scientist ng Iran ay naganap sa loob lamang ng ilang oras mula sa isa't isa, na nagpapakita ng pambihirang lalim ng intelihensya at estratehikong pagpaplano ng Israel. Malinaw na ang layunin ng Israel ay hindi lang basta sirain ang pisikal na nuclear infrastructure gaya ng critical na Natanz Enrichment Facility na labis na nasira. Sa halip, sinadya nilang targetin ang mga nuclear scientist, inhinyero, at estratehikong tagaplano na kayang mabilis na magtayo muli o lampasan ang pisikal na pinsala. Sa pag-aalis ng pisikal at intelektual na pundasyon, naparalisa ng Israel ang kakayahan ng Iran na mabilis na makabawi o maipagpatuloy ang kanilang mga layunin sa nuklear. Gaya ng inaasahan, kinondena ng Iran ang mga pagpatay na ito bilang hayagang krimen ng digmaan. Maraming sibilyan ang nasawi dahil tinamaan ng mga misil ang mga bahay ng mahahalagang personalidad. Kahit magpapatuloy ang internasyonal na galit at mga legal na hamon ng ilang buwan o taon, naabot na ng Israel ang pangunahing layunin nito sa taktikal na pananaw. At kung magpasya ang Iran na palalain pa ang sitwasyon, nagbigay na ang Israel ng pinakamalinaw na babala tungkol sa susunod na mangyayari. Ang huling dagok, ang pagpaslang mismo sa kataas-taasang pinuno. Si Ayatollah Ali Khamenei ay humaharap sa pinakamalalang krisis sa 36 na taon niyang pamumuno. Ang rehimen ni Kim Jong-un ay hindi pa nakaranas ng ganitong laki ng pagkatalo, at sa loob ng bansa, hindi ito maaaring maganap sa mas masamang panahon para sa pinuno. Sa mga nagdaang taon, ang Iran ay kumukulo sa malawakang pagkadismaya at galit. Ang protesta noong 2019-2020 na inilunsad dahil sa biglang pagtaas ng presyo ng gasolina at galit sa katiwalian ng gobyerno ay marahas na pinigilan ng Basij Militia ng Islamic Revolutionary Guard Corps, na nagresulta sa daan-daang namatay at libu-libong nakulong. Noong 2022, hinarap ng rehimen ang mga protesta na pinangunahan ng mga kababaihan na sinindihan ng pagkamatay ni Mahsa Amini habang nasa kustudiya ng morality police ng Iran. Nahihirapan ang rehimen sa krisis ng lehitimasyon sa karamihan ng tao, at labis na umaasa sa Islamic Revolutionary Guard Corps at mga serbisyo ng intelihensya nito para marahas na supilin at mapanatili ang kaayusan. Ngunit sa pagkamatay ng lahat ng lider, maaaring sumiklab muli ang mga pinigilang protesta at maging malawakang protesta sa buong bansa. Maraming mamamayan, kahit yaong dati ay sumusuporta o walang pakialam sa rehimen, ay nagpapahayag ng galit at pagkadismaya sa kabiguan ng kanilang pamunuan na protektahan ang bansa. Para naman sa mga kalaban ng rehimen, ang krisis na ito ay dahilan para sa tahimik na selebrasyon.
Pinapalakas ng mga opozisyong media tulad ng Iran International na nakabase sa London ang mga pahayag ng Israel na lubusang napugutan ng ulo ang pamunuan ng militar ng Iran at inilalarawan ito bilang patunay ng kahinaan ng rehimen. Malamang na alam ni Khamenei ang ganitong dinamika. Sa isang pahayag sa telebisyon, nangako siya na haharapin ng Israel ang matinding parusa sa tinawag niyang mabigat na krimen at ito ang nagpapaliwanag kung bakit. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang ipakita ang lakas at determinasyon na nagbabala na naghanda ang Israel ng mapait at masakit na kapalaranan para sa sarili at tiyak nilang matatanggap ito. Ngunit alam nating pareho kung gaano kaseryoso ang sitwasyon ng Iran ngayon. Magulo ang hierarkiya ng militar ng Iran, wasak ang kanilang nuclear program, at patay na ang pinakamakapangyarihang mga kumander at siyentipiko ng rehimen. Marahil ang pinakamasaklap na pagtataksil ay nagmula sa Rusya at China. Nangako ang Moscow at Beijing ng malakas na suporta sa Iran. Ngunit sa panahon ng matinding pangangailangan ng Tehran, wala silang maitulong. Lalong nakakasira ang pagtataksil na ito dahil labis na umasa ang rehimen ni Khamenei sa kanilang diplomatikong at militar na suporta. Samantala, sinusuportahan nun ng Estados Unidos, Alemanya, Pransya, NATO, at European Union ang Israel na matibay na pinaninindigan ang karapatan nitong alisin ang banta ng nuklear ng Iran. Kaya, pagganti ni Khamenei ay hindi magiging madali. Kailangan niyang pag-isipang mabuti ang tugon. Pumili ng mga hakbang na sapat para tiyakin ang mga tapat sa rehimen at mapalugod ang mga nananawagan ng paghihiganti. Ngunit isinaalang-alang upang maiwasan ang digmaang hindi kayang labanan ng Iran na maaaring magresulta sa kanyang pagkakaaresto. Sa totoo lang, ang pinakamainam at marahil tanging makatotohanang opsyon na natitira para kay Khamenei ngayon ay diplomasya kaysa isugal ang karagdagang kahihiyan o tuluyang pagbagsak ng rehimen dahil sa matagal na labanan. Ang pinakaligtas na landas ay marahil ang makipagkasundo muli sa Estados Unidos at mga kanluraning kaalyado tungkol sa nukleyar na ambisyon ng Iran.